Ilang mga kababayan naman natin ang humahabol sa pag-uwi sa kani-kanilang probinsya para sa undas. May kailangan namang paghandaan ng ating mga kababayang babalik ng Metro Manila simula sa Biyernes. Ito ay ang dagdag singil sa toll. Ang sentro ng balita mula kay Karen Villanda, live. Angelic, ngayon palang pauwi ng probinsya ang mga bumoto at nagsilbi sa eleksyon kahapon. May ilan din na ngayon lang din pinayagan na makapag-leave sa trabaho, kaya naman naghahabol na makauwi ng probinsya para sa undas bukas. Undas na, pero si Ramil ngayon palang babiyahe patungong Samar. Aniya ngayon lang siya napayagan ng boss niyang mag-leave sa trabaho, kaya naman kahit late na siyang darating sa Samar, hahabol na lamang siya sa sementeryo bukas. Kasi po ngayon lang ako napayagan sa sa trabaho makapag-out. Siguro na lang hahabol na lang po ako sa sa undas. Sa ngayon medyo maluwag kasi wala kaming ganong pasahero. Siguro kung kahapon kami umalis, siguro mas hassle kasi mas maraming pasahero. Ang ilan sa ating mga kababayan, wala pang tulog dahil nagsilbi pa sa bilangan ng boto kahapon bago umuwi ng probinsya ngayong araw para sa undas. Po kasi ako, nag-poll clerk ng botohan, barangay election, Hilo. Ha? Hilo. 24 hours ako natulog eh. Si Reyda naman kahit late makakauwi ng Samar, natuwa dahil nakabiyahe siya ng hindi nasasabay sa siksika na pasahero sa PITX. Halos wala ring pila sa mga ticketing office at walang fully book na mga biyahe. Abot-abot naman ata din. Ayun, tsaka parang hindi na ata din. Siguro bukas pa kami nadarating nito ng mga tanghali pa eh. Bali mga tanghali na nga darating sa lugar namin. At least importante makauwi. Si Rostom, October 28 umalis ang Davao at hindi na naabutan ang dagsa ng mga pasahero. Aniya kung hindi lang nasabayan ng eleksyon ng undas, baka dagsa pa rin ng mga pasahero isang araw bago ang November 1. Pero kung walang eleksyon, siguro maraming pasahero. Kasi nagsipag-uwian na yung ibang yung ibang pasahero kasi gawa ng eleksyon. Maagang umuwi. Dapat, ngayon, kung walang eleksyon, dapat, ngayong pitsa na to, dagsa yung mga pasahero. Ayon sa pamunuan ng terminal, dahil nakauwi na ang mga pasahero, daily average na lang ang inaasahang magtutungo sa terminal ngayong araw na nasa 100 to 110,000. Pero magsimula sa ika-4 hanggang ika-6 ng Nobyembre, magsisimula na ulit dumagsa mga pasahero na magsisibalikan sa trabaho. Magdagdag rin ng kaunting budget lalo na sa mga gagamit ng expressway pagbalik sa Metro Manila. Simula kasi November 3, magtataas ng toll sa SLEX at Muntinlupa Cavite Expressway. Karagdagan 10 pesos ang ibabayad ng mga Class 1 na nagdadaan sa SLEX mula Alabang hanggang Calamba. 20 pesos sa dagdag sa Class 2, habang 30 pesos sa Class 3. Para naman sa mga bumabiyahe mula Calamba hanggang Santo Tomas, Batangas, may karagdagang 4 na piso sa Class 1, 6 na piso sa Class 2 at 8 piso sa Class 3. Sa MCX naman, 18 pesos na ang bayad para sa Class 1 mula sa dating 17 pesos, 37 pesos naman sa Class 2 mula sa 35 pesos, habang 55 pesos na para sa Class 3. Inutay-utay ang taas singil sa toll kung saan ba'y ipatutupad pang pangalawang dagdag singil sa mga naturang expressway sa susunod na taon. Angelique, bagamat na bukas ang PITX bukas, so asahan na ang kakaunting biyahe dahil ayon sa ilang mga bus company ay hindi sila babiyahe pa probinsya bukas dahil nga holiday. Pero ilang mga bus liner naman ang nagsabi na mayroon silang biyahe patungong Daet, Camarines Norte, Naga, Iriga, Legazpi, Matnog at Sorsogon. Inaasahan naman na Angelique na November 4 hanggang November 6 ay muling dadagsa ang mga pasahero dito sa PITX. Angelique. Yes, Karen, parang magandang umalis ngayong hapon at kukonti na lang ang mga tao. Kaya lang ang tanong, yung mga pasahero ba dyan ay may mga reserve tickets o sila ay yung mga tinatawag na chance passengers or last-minute ticket buyers? Yes, Angelica, halo-halo ang mga ito, no? Yung isang pasahero na nakausap natin kanina ay October 26 pa lamang ay bumili na siya ng ticket. Pero yung ilan na dito na mismo sa PITX bumili ng ticket at kanina nagpunta tayo sa ticketing office, wala nga gaano nga mga pasahero at sinasabi ng mga bus company ay hindi pa nga fully book o marami pang biyahe ngayong araw. Kaya tama ka, Angelique, swak na bumiyahe pa probinsya ngayong araw
araw dahil makikita nyo, hindi gaanong siksikan at may mga biyahe pa probinsya. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.